Isang magandang umaga mga kababayan. Marami pong galit sa pagkakapuspone na naman ng impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Marami po. Marami po ang naglalabas ng sama ng loob at galit na galit ng mga Pilipino, kitang-kita po sa social media. Yan po ang realidad sa ngayon. Ito po ay mga totoong mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan. Hindi po sila yung mga DDS. Sapagkat ang mga DDS po ay ayaw na matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong pasadahan ang bagong PNP chief na walang iba kundi si General Nicolas Torre, mga kababayan. Ang first PNPA graduate na naging hepe ng kapulisan. Most of our PNP chiefs, mga kababayan, ay galing po sa PMA or graduate po ng PMA. Pero ito pong si General Torre, kahit na hindi po siya graduate ng Philippine Military Academy, siya po ang napusuan ng Pangulong Marcos para maging PNP chief. Mga kababayan, deserve po niya yan. Deserve. Kaya palakpakan po natin si General Torre, ang bagong PNP chief. Mga kababayan, napakabigat po ng kanyang misyon para po hulihin si Pastor Apollo Kibuloy na ngayon po ay nasa kulungan na. Ganun din po itong paghuli niya kay former President Digong Duterte. Napakalakas ang pressure mula po sa mga DDS at mga kakampi ng former presidents. Pero ito pong si General Torre ay hindi po ito natakot, hindi nagpatinag sa mga kumukontra sa kanya. Pinatupad niya ang utos ng nakakataas. Pinatupad niya ang order ng Interpol na hulihin sa loob ng Pilipinas ang akusado na si former President Digong Duterte. Siya po ay successful sa pagkakahuli ni Kibuloy at ni Digong Duterte. Kaya para po sa akin, deserve po niya ang maging PNP chief, mga kababayan. At sa mga Pilipinong matitino, masayang-masaya po sila at naniniwala po silang para sa kanya nga ang posisyong ito. Deserve po. Deserve ni Major General Nick Torre ang maging PNP chief. Kaya mga kababayan, tama lang. Tama lang ang pagpili, ang pagpapaupo kay Nick Torre as PNP chief. Tama ang desisyon ng Pangulo. Isa po siyang matuwid na leader. At inaasahan po natin na hindi po siya magbabago. Na lagi po siyang titindig sa tama. Yan ang mahalaga, mga kababayan. Ang manatili po siyang tumindig para sa mga Pilipino. Para po protektahan ang ating mga kababayan. Yan. So ako po'y masayang-masaya. At siguradong galit na galit po ngayon. Nagalit po sigurado ang mga DDS. Marami po mga pambabalasubas, mga tinawag po siyang diwata, etc., na maitim, etc., Pero mga kababayan, saludo po ako kay General Torre. Deserve niya po. He is highly qualified, mga kababayan. Kahit na hindi po siya graduate ng PMA, pero meron po siyang integridad. Yan po ang malaking pagkakaiba. Kahit sabihin na nating graduate ng PMA, pero marami po sa mga naging
PNP chief na galing sa PMA pero bulok po ang kanilang pwedeng mabili, pwedeng utos-utusan lang at parang robot na sunod-sunuran. Pero itong si General Torre, mga kababayan, tama po ang kanyang sinunod, tama ang kanyang mga pinaggagawa. Unlike Bato de la Rosa na naging PNP chief pero kinasusuklaman ng maraming Pilipino dahil siya po ang nagpatupad sa war on drugs ni Digong at pinagpapatay po ang ating mga kababayan. Kasama na dyan sa mga nasali ang mga batang inosente, mga kababayan, mga walang kamalay-malay. Kaya tayo po ay nagpapasalamat at si General Torre ang napili maging PNP chief at naniniwala po akong mananatili po siya na magiging isang matuwid na leader. Alam niyo po, naniniwala pa rin po ako sa old na kasabihan that a good leader must be a good follower. Yan. A good leader dapat isang magandang ehemplo. At si General Nick Torre ay isang magandang ehemplo para po sa mga kapulisan. Maganda po pag nakikita nilang ang kanilang leader, ang pinuno ay matino. Sigurado po maraming magtitino dyan ng mga kapulisan o mga pulis. Dahil, pwede po silang masuspinde o matanggal sa serbisyo, mga kababayan. Kaya dapat lang na umayos sila, yung pong mga pulis na hindi po matitino. Umayos sila, otherwise pwede po silang matanggal under the leadership of General Nicolas Torre, mga kababayan. Kaya kudos, carry on General Torre, pagpatuloy mo po ang iyong napakagandang nasimulan. At sa mga DDS dyan, magtago na kayo. Iiyak ang mga DDS dyan dahil hindi kayo sasantuhin ni General Torre. Hindi po galit si General Torre personally sa mga DDS, pero kung kayo ay lalabag sa batas, marami po sa mga DDS ang mga lumalabag sa batas, siguradong pananagutin yan ng bagong PNP chief. Yan. At yung mga ugong-ugong na baka si PNP Chief Torre, siya po ang manguna sa pag-aresto ng may balibalita po na 3 pang mga personalidad ang aarestuhin through Interpol, mga kababayan. So, sigurado po hindi na nakakatulog ngayon si Senator Bato, sila Bongo, BP Sara Duterte na yun nga, hanggang ngayon hindi pa natutuloy sa Senado ang kanyang impeachment trial, mga kababayan. Alright, balikan po natin quickly ang impeachment. Mga kababayan, marami pong nagsasabi na imposible na magkaroon na naman ng EDSA, people power. Sinabi ko na po noon ito sa inyo, na posible po. Hindi po yan imposible. It's possible na magising na naman ang mga matitinong Pilipino. Na magising ang nakatulog na Pilipino na galit po sa korupsyon, galit po sa masamang pamumuno, gaya ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Sabihin na po natin, it's a number game na tinatawag po nila, na sabihin na natin mas maraming senador ang papabor kay Sara Duterte para wag pong i-convict, para hindi po siya matanggal as Vice President. Pero ito, ang taong bayan, tandaan nyo ito, ang taong bayan pa rin ang totoong hurado dito. Kayong mga senador, base sa inyong judgment, you will be judged by the Filipino people. Kayo ay huhusgahan ng taong bayan. At kung makita ng taong bayan na maliwanag na kayo ay bias at pinapaboran nyo ang makasalanang Vice President, abay, posibleng
lumabas sa lansangan ang taong bayan at ayan na, magkakaroon ng people power. Yan. Marami pong nagsasabing, hindi na mangyayari yan. Or mauna ka na. Yun po yung mga nagsasabi nila. Pero possible po. Lately, nagbabasa po ako ng mga comments at ramdam ko ang galit ng taong bayan. Kung si President Marcos, kung hindi niya po ito seseryosohin, ganun na rin ang mga senador. Kung hindi itutuloy ang impeachment, abay, taong bayan na ang bahala sa inyo. Kayo ay iniluklok ng taong bayan kaya dapat respetuhin nyo ang sigaw ng taong bayan. Ang taong bayan po ay humihingi ng hustisya. Dapat maimbestigahan si Sara Duterte, magpaliwanag dahil marami pong malalaki at malalakas na ebidensya laban sa kanya. Kaya if I were you, senators, lalong-lalo na po sa mga senador, kay Chis Escudero at mga kasamahan dyan, umayos kayo, gawin nyo ang inyong trabaho. At dapat ang Pangulo, suportahan niya ang kagustuhan ng taong bayan. Walang dapat katakutan, dapat panagutin kung sino ang dapat managot dito. Dapat mga kababayan, sa madaling panahon, isalang na. Pinuspon nyo na naman ang trial ni BP Sara. Dapat gawin na ang impeachment. Otherwise, taong bayan ang makakalaban nyo. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Please subscribe to my channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, marami pong salamat at mag-iingat po tayo lagi.